Kaso, ito po, dumating si Satanas. No, wag niyo pong tatawagin taning yun. Wag. Si Satanas, dumating at nag-anyong ahas. Kaya kawawa naman yung ahas kasi siyang kinuhang forma ni Satanas eh. Kaya pag sinabing ahas, traidor eh. Ahas, masama eh. Tama po ba yun? Now, tingnan niyo po ito. May ginawang panlilinlang po si Satanas sa anyong ahas po. Sabi niya rito, ang panlilinlang ng ahas kay Adan at Eva ay makakamit daw nila ang, knowledge, kaalaman, sa pamamagitan ng pagsuway sa pinagmumulan ng kaalaman. Wow, ang klase yun ah. They will gain knowledge by disobeying the source of knowledge. Paano nangyari yun? They will become intelligent by rebelling to the one who gives intelligence. Nakakatawa itong tukso ng kaaway na to. And yet, bumagsak po si Adan at si Eva dito. Nahuli po sila ng kalokohang ito ng Satanas. Sabi nito, ang pagkain ng pinagbabawal na pagkain. Ang totoo hanggang ngayon, ang problema ng tao, pagkain eh. Tama po ba yun? Amen. Hindi dahil sa gutom, ang totoo, minsan mali po mga kinakain natin. Kahit bawal, puro mantika, kinakain pa rin. Bumagsak si Adan sa pagkain. Hanggang ngayon, maraming tao bumabagsak dahil sa pagkain. Now, tignan po natin to. Ang tiwaling kaalaman ay nakakakamit sa pagsuway. Ang makalangit na kaalaman ay nakakamit sa pagsunod. Para po manuhan natin, lagyan natin sa English po. Sabi sa English, corrupted knowledge is gained by disobedience. Divine knowledge is gained by obedience. Kapatid, may mga tao po kung tawagin natin wais. Pag sinabing wais, mga tao po yung rebelde, matalino nga pero paggawa ng kalokohan, ng kasalanan, paggawa po ng kabuktutan, ang galing po magnakaw kahit na imposible na nakawin lugar, nakakanakaw pa rin. Yun ay isang tinatawag nating corrupted knowledge. And it is gained by disobedience. Pero sabi nga natin nung umpisa pa, ang maling kaalaman, wrong knowledge, leads to destruction and death. But divine knowledge leads to life. At ito po ang inaalok ni Satanas kay Adan, ang corrupted knowledge. Alam nyo, nakakalungkot ito. Sabi ni Satanas doon sa mag-asawa kay Adan at kay Eva, sabi ba talaga ng Diyos, huwag niyong kainin lahat ng mga pagkain dito sa hardin? Sabi ni Eva, hindi. Lahat naman yan pwedeng kainin, isa lang naman pinagbabawal. Sabi lang ng Panginoon, pag kinain namin yon o hipuin, mamamatay kami. Anong sabi ni Satanas? Hindi totoo yan. Talaga bang sinabi niya yon? Oo, pag kinain namin, mamamatay kami. Sabi ni Satanas, steer lang yan. Dahil alam ng Diyos, pag kinain mo yan, magiging katulad ka niya. Hindi ka mamamatay. Malalaman mo ang mabuti at masama. You will have the knowledge of good and evil. Now, I will just tell you, meron pong dilema dito si Adan. Nagkaroon po siya ng problema dito. Before Satan came, ang lahat ng masabi ng Diyos sa kanya, wala po itong kumokontest. Ibig sabihin, because of the trust, because of the relationship of Adam and God, everything that God tells to Adam po, si Adam po, kumpiyansa, komportable, may kapayapaan na magtiwala na lahat ng sinasabi ng Diyos, totoo. Tama po ba yon? Wala pa kasing kumakalaban. He just take it by face value na pag sinabi ng Diyos, pag kinain mo, mamamatay ka. So alam niya, hindi ko kakainin. Sabi ng Diyos eh. Pero biglang may nagsabi, hindi totoo yan. Biglang mayroon pong kumalaban. Pero alam natin kapag galing sa Diyos o kalaban ang isang katuruan. Sabi po ni Jesus, tingnan nyo, sumagot si Jesus sa kanila,
At sinabi ng aking turo ay hindi sa akin kundi sa kanya na nagsugo sa akin. Kung ang sino man ay nagnanais na gumawa ng kalooban ng Diyos, ay malalaman niya ang patungkol sa turo. Malalaman niya kung ito ay mula sa Diyos o ako ay nagsasalita mula sa aking sarili. Now, take note of this. Mismong si Jesus, pag yung nagkaroon ka ng tinatawag nating relasyon kay Jesus, malalaman mo kung gaano kalalim ang relasyon ni Jesus sa kanyang Ama. Sabi ni Jesus, wala akong ginagawa na hindi pinapahintulutan o galing sa Ama. Lahat ng sinasabi ng Ama sa akin, sinasabi ko sa inyo. Lahat ng pinapagawa ng Ama sa akin, ginagawa ko at binibigay ko sa inyo para gawin nyo. So makikita rito na malalim ang relasyon ni Jesus sa kanyang Ama. Now, sabi ni Jesus, kapag kasama mo ako, you will continue to be acquainted with me. Lalo mo ako nakikilala, malalaman na hindi ako nabubuhay para sa aking sarili. Nabubuhay ako para sa aking Ama. Kaya nga sabi ni Jesus, I and the Father are one. At sabi niya rin, he who have seen me, have seen ang sino mang nakakita sa akin, nakita kasi wala akong ibang ginagawa maliban sa kalooban ng Ama. Sigurado yun. God, Jesus Christ, trusted His Father to the point that He can even lay down His life for sinners. Ngayon, meron ding relasyon si Adan sa Ama. Katulad ni Jesus, may relasyon din po siya. Pero meron pong naging dilema dito si Adan. Tingnan niyo po ito. Ito nakakatuwa ito . Ang karunungan ng tao ay base sa pagtuklas. At ang tawag dito ay pagsusubok o sa wikang English po, trial and error. Banal na mga karunungan ay galing sa banal na kapahayagan. So, wikang English po, tingnan natin, yung English po. Human knowledge is based on discovery, para pong science. Palagi may testing, palagi pong merong experiment. So, trial and error comes from science, okay? Another term for this is trial and error, but divine wisdom comes from divine. So, hindi po ito pinagtatrabahuhan. Wow. Hindi po ito yung subok lang. Hindi po ito trial and error. God just gives it freely. Divine revelation, hindi mo pinagtatrabahuhan. Ang divine revelation, kusang ipinagkakalob sa iyo dahil sa iyong relasyon sa Diyos. Amen? Yun po ang nangyari kay Adan. Adam doesn't need to work hard in college to learn. He only needs to be deep in his relationship with God. Habang nagpapatuloy siya maging malalim sa pakikipagniig sa ating Diyos, habang nagiging alam na alam niya ang mga pamamaraan ng Ama, the more lumalago ang kanyang kaalaman. He grows deeper in his relationship with Christ. His mind increases in knowledge. Okay, sabi po rito, the vanity of human knowledge is to see is to, ganun ang tao eh. Pero pagdating po sa knowledge by faith, believe first before you can, paniwala ka muna. Alam mo, pag may tiwala ka sa tao, pag kilala mo na siya matagal, pag may sinabi siya gagawin niya, hindi mo na kinakailangan i-question eh. Alam mo, for example po, kami po ng misis ko. Pag sinabi ng misis ko na magkikita na lang kami dito sa church, kasi galing po siya doon sa Kabuyaw ngayon kasi tinuturuan po niya yung mga choir doon. Tapos galing po ako sa ICA. Tapos sabi po ng misis ko, doon na tayo magkita sa ICA. Sa church, sa Makati. Doon na tayo magkita. Alam nyo, titiwala ako na magkikita kami rito. Alam niyo po ba yun? Kasi kung wala kang tiwala, hindi ko po pababayaan misis ko, susunod ako doon.
Titignan ko kung saan siya sasakay, kung anong tricycle ang pupuntahan niya, kung anong jeep ang biyahe na sasakyan niya, kung bus po ba ang kukunin niya, kung siya po'y tinamad, nag-taxi siya, susundan ko siya kasi wala akong tiwala eh. Nakuha niyo ba yun? Pero kung may tiwala po ako sa misis ko, it doesn't care kahit anong sakyan niya. The bottom line, dito kami magkikita. The same thing with God. Pag sinabi ng Diyos, sasagutin ko ang panalangin mo, you don't need to know the details. You just need to trust His heart. Amen. Laksan po natin ating palakpak sa ating dakilang Diyos. This is a knowledge based on faith. Hindi po knowledge of academic matters po or subject, hindi po. This is a divine knowledge released because of relationship. Amen? Alam nyo, palagi ko sinasabi ito eh. Pag ang dalawang tao close, ano po sila? Pag ang dalawang tao close, sila ay open. Amen? Hindi nakita yun? Pag ang dalawang tao close, ano po sila? Open sa isa't isa. Tama po ba yun? Tama po ba yun? The closer they become, the more open they are to one another. Pag napapalapit kay sa isang tao, palagi mong pinapakita ang iyong pagkatao sa kanya. Hindi ka nahiya, nagiging komportable ka. Alam mo, kaya nga po palaging binibigay kong suggestion sa mga gusto magkaroon ng asawa po eh. Huwag ka agad ligaw, gawin mo ka agad kaibigan. Hindi kaibigan ha, ibig sabihin kaibigan, friend. Hindi boyfriend ha, friend lang. Bakit? Kasi pag magkaibigan muna kayo, walang taguan, walang maskara, wala pong tinatawag natin pogi points o pa-cute points. Hindi po. Pag magbarkada kayo, may relasyon kayo, wala kang intensyon na siya muna ay ligawan, hindi ka ngayon asiwang makisama sa kanya. Kasi pag nanliligaw ka, hindi mo ipapakita doon sa babae yung kagaspangan mo eh. Hindi mo papakita yun. Pag nililigawan ka at gusto mo na may naliligaw sa'yo, crush sa'yo, hindi mo papakita rin yung mga mabaho mong sabing katauhan. Alam mo, pag magkaibigan kayo, diba, yung lalaki, kaibigan yung babae, kahit po yung babae, palagi pong nagkukuko sa harap niya, tapos po inaamoy pa yung kuko. Alam mo yun, may mga ganun eh. Hindi po mga aalangan yung babae na magkuko, tapos amoy niya yung kuko niya sa harap ng lalaki, kasi magkaibigan lang sila eh. Amen? They are comfortable even if they show yung mga kagaspangan nila. Why? Kasi wala namang intention eh. Then you see the true character. Wala pong taguan. Amen? Ang problema po sa mga ginagawa ngayon, manliligaw. Pag nanligaw po dahil nagtataguan ng kanilang mga kagaspangan, ang nakakatawa na fall in love. Tapos nagpakasal. Pagdating po nung araw na kasal, nagkasama sila, tsaka niya nalaman yung kay na pangasawa pala. Kung humilik, lumilindol.